Hi, today ituturo ko sa iyo how to add users in Merchant Tree. Sa Merchant Tree, nag-add ng users para mabigyan sila ng access sa tamang roles and permissions sa system. Ang purpose ito ay para matrack mo ang mga transactions nila at mamonitor mo ang bawat activity and performance ng bawat user. Gawa tayo ng senaryo, ang One Cafe ay may new cashiers at kailangan ni Juan mag-add ng users sa Merchant Tree. So tara, let's start. Okay guys, unahin natin gumawa ng admin. Punta ka dito sa settings, tapos users. Click mo tong new user. Ang una natin gagawin ay si Liza Estrada. Siya ay admin. So makita mo dito sa role, meron diyang employee, admin, customer display, attendance tracker. So employee, ito yung mga daily na mga cashier mo. So ikaw bahala kung ano yung mga sales and expenses permission mo or inventory permission na ilalagay mo sa kanya. Admin naman, so, hindi mo na kailangan mag-toggle on or toggle off dito dahil automatic full access siya o full permission yung meron siya. May access rin siya sa lahat ng stores. Wala siyang capability mag-delete ng mga data, pero dito sa delete records, pwede mo siyang i-allow kung kailangan. Okay? So, lagay natin muna Liza Estrada. Email. Okay? So, save muna natin to. Run. So, meron na tayo ditong admin. Ang next naman natin gawin ay isa pang employee. Click mo tong new. Si Michael Vera naman. Then, permission para kay Michael ay sales and expenses lang. Okay? Then, wala tayong inventory. Save muna natin yan. So, yan. Meron na tayo ditong account para kay Michael. Ngayon, ilagin natin to tapos isa-isay natin permissions para makita mo. Okay guys, nilagin ko na si Michael. Ayan, Michael Vera. Ito naman si Juan de la Cruz, yung ating admin. So, ito yung ating employee. Tingnan natin itong mga permissions na to. Itong manage store orders, shifts, and business days. So, pag naka-allow to, makikita mo yung mga sales orders ng ibang mga cashier. Pati ni admin, ni owner. Makikita mo rin yung shifts nila at yung business day. So, punta ka dito sa menu, sa sales, makikita mo yan, sales orders. Kita mo yung business days, tsaka ship readings. So, yan, kita mo yung mga transaction ni Lara, tsaka ni Juan de la Cruz. So, kapag naka-off yan, save natin yan. Punta lang ako sa point of sale. Refresh ko lang. Makikita mo dito, ayan, wala na, sales orders na lang. So, makita mo dyan, manage own sales orders na lang meron. So, yung sa'yo na lang yung pwede mo i-manage dito. So, para makita natin kung namamanage yung sariling sales orders natin, mag-open ako ng ship. Gawa ako ng transaction. So, yan. Tingnan natin sales orders. So, yan. Sarili ko na lang. Kapag in-off mo yan, save. Wala na rin POS. Reload natin. So, yan. Wala na yung POS. Wala na yung sales orders. So, kailangan naka-on yan. Ito, optional to. Kung kailangan mo makita ng lahat ng store orders tsaka ship. Optional yan. View own ship report. Yan natin yan. Ship. So, yan. Kita mo yung ano mo. Yung ship report mo. Ito. Breakdown. At yung mga nabenta. Okay. Pag dinisable mo. So, ganyan lang yung mangyayari. So, kapag ito naman, sige, ano muna natin dyan. I-disable muna natin. Tapos, view refund all sales orders. Kung ito naka-off, hindi rin gagana to. So, naka-off din yan. So, ito, void and refund own sales orders. Save natin. Tingnan natin kung makapag-void tsaka refund tayo. So, wala pala yung ano natin. Uy, yan. Tingnan natin kung mabuvoid natin yan.
So, ayan, avoid natin. Gawa pa tayo ng isa pang transaction kung marerefund ba yan. Ayan. Refund quantity. So, ayan, nakakapag-refund siya. Kapag inalis mo yan, wala to. Ayan, nawala. Okay? Manage expenses naman. Dito tayo makakapag-create ng mga expenses natin. Makakapag-edit. Kung wala yan, ayan. Reload natin yan. So, ayan, wala na expenses. So, dapat naka-on rin to para mapagana natin itong manage customers. Save natin. Reload. So, ayan. Customers. Pwede tayo dito mag-add, mag-edit, mag-record ng mga transaction ng customers. Okay? Price override naman. So, ganito yan. Yung price override, pwede ka magbago ng iyong mga price sa isang item. 50, pwede mong gawing 55. Ayan. Pero kapag yan naka-disable, save natin. So, 50, hindi mo siya mabago. Okay? Open cash drawer. So, pag tinignan mo yung ship mo, meron ka ditong button ng cash drawer. Kapag yan na in-off ko, so, wala na yan. Ayan. Okay, then etong view inventory. View inventory items, kailangan naka-on. Kailangan, kung gusto mong bigay itong permissions na to, kailangan naka-on lagi ito. O, itong dalawa na to. So, itong mga features na to ay nadaanan na natin sa ibang mga videos. Kung mag-a-allow ka ng mga permission na to, siguraduhin mo lang na naka-on itong dalawa. Kasi kung dito naka-on, save, magkakaroon ka dito ng feature niyan. Kunyari, inventory counts. Hindi ka makapagbilang dito. Wala yung mga item mo. So, kailangan naka-allow to. Save. So, yan. Okay? View inventory items, self-explanatory naman to. Tsaka view inventory cost. Then, manage inventory counts. So, pwede mo ibigay ito sa mga team leader mo, pinagkakatiwalang tao, kaya manager, para sila yung magbibilang yan. Manage PO, kung yung cashier mo ba ay may capability bumili sa mga suppliers mo ng mga items. Manage production orders, pwede ba siyang gumawa ng mga recipe at i-produce yung mga recipe na yon. Manage stock adjustment, in real time, pwede ba siyang magbawas ng damage, ng theft, pwede ba siya mag-adjust ng stocks, manage stock transfers, may capability siyang mag-transfer sa iba't ibang branches ng mga stocks mo. Okay, store access naman, piliin mo kung saan ba siya ma-assign na store. So, ilagay natin siya dito sa branch. Etong admin natin, si Lisa Estrada, automatic yan, all branch yan. All store. At makikita mo rin dito yung info ng bawat permission. Okay? Yan, pwede ka rin mag-delete ng employee mo dyan. Then, makapanood mo dito ang user management video overview. Okay, may dalawang klase para i-login yung ating ginawang user account. Una, by using device mode, tapos storefront mode. Tapos pumili ka dito ng store, main. Enable mo lang tong storefront mode. Yung storefront mode, ginagamit natin to para mabilis na makapag-select ng account yung mga cashiers mo. So, ang ginagawa natin dyan, doon mismo sa POS tablet nila, nilalagin natin yung admin, then nag-storefront mode tayo. Okay? So, huwag kang mag-worry, baka magalaw yung account mo. Hindi naman nila alam yung password mo eh. Note ko rin, guys, na yung bawat account na ginagawa natin sa Merchant Tree, pwede itong multiple users yung gumamit nito. Pero, syempre, mas maganda kung ang bawat cashier mo may kanya-kanyang mga account. So, yun naman talaga yung pinaka-design yun ng users. Okay? So, login natin. Mali ako ng store. Exit muna natin to. Device mode, tapos storefront mode. Punta ako dito sa branch. So, ayan. Kita natin dito si Michael, tsaka si Lisa. Si Michael at tsaka si Lisa. Okay. So, login natin to.
So, yan. Hindi na natin kailangan maglagay ng email. Pero depende pa rin sa'yo as owner kung ano yung gusto mong setup, okay? So, yan. Ganyan yung user interface ni Michael. Punta naman tayo dun sa direct login. Logout ko lang to. Logout, exit. Lagyan natin dito, Michael at sample. Password. So, yan. Ganun din. Paras na itsura. So, okay guys. Ganun lang kadali mag-add ng users sa Merchant Tree.